Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan, at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig ng tunay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan dito ang isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Na magkaharap-harap na sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan. Purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan,
Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagtuturo ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ang tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong na iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Long time no see. Narinig po natin 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro ng the same question. Iniibig mo ba ako? At sa 3 beses, nalungkot na si Pedro. Iba-iba pong translation Nakalagay doon sa iba, and Peter was hurt. Nasaktan siya. Peter was distressed. Nagulumihanan siya. Una, alamin po natin na yung unang sinabi ni Kristo, pagkatapos sagutin ni Pedro na, opo, iniibig ko po kayo, ang sabi ni Kristo, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Iba po yon. Sa pangalawa kasi nakalagay, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Sa Ingles, mas maliwanag Kasi yung tupa, pag bata pa, hindi sheep ang tawag. Lamb. Kaya sa English nakalagay, nung unang tinanong si Pedro, do you love me?
And Peter said, "Yes, Lord, you know that I love you." Sabi ni Kristo, "Then feed my lamb." Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Sa pangalawa, "Do you love me?" "Yes, Lord, you know that I love you." "Tend my sheep." Pangalagaan mo, hindi pakainin. Pangalagaan mo ang aking mga tupa, hindi na yung batang tupa. Then for the third time, "Do you love me?" Sabi ni Pedro, "Yes, Lord, you know that I love you." Sabi ni Kristo, "Then feed my sheep." Sa mga batang tupa, una ay pakainin. Sa mga matatandang tupa, ay unay pangalagaan at pakainin din. Pagkatapos, sabi ni Pedro ni Jesus, "Sumunod ka sa akin, ito ang ating gawain." Napakabigat nun. Tandaan po natin na si Pedro ang pinili ng Diyos, ni Kristo, na mamuno sa simbahan. Sabi ni Kristo, "You are Peter, and upon this rock, I will build my church." Kaya sa ating mga Katoliko, pag sumisimba kayo sa Roma, doon sa Basilica ng St. Peter outside the wall, andun lahat mga picture ng mga papa, ang pinakaunang papa sa ating simbahan ay si San Pedro. Na ito ang utos ni Kristo. "Pakainin mo ang aking mga batang tupa, pangalagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa." Ang tinutukoy ni Kristo dito ay ang simbahan. Ang simbahan. Sa atin pong simbahan, may mga batang tupa sa pananampalataya, ang ating mga kabataan. Sa atin pong mga kabataan, hindi pa matibay ang kanilang pananampalataya. Pinakakain pa po sila. That's why we have to teach them. Una ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Dapat sa pamilya, una pinakakain ang bata ng mga bagay na tungkol sa ating Panginoon. Kaya sabi po natin, di ba, sa medicine nakalagay, "You are what you eat." Di ba? You are what you eat. Pag mahilig ka sa matamis, o di diabetic ka. Pag mahilig ka sa mataba, o di heart attack ka. Kaya depende sa kung anong sinusubo mo sa bata, yun ang magiging siya. Kaya kung bata pa'y pinakakain na ng salita ng Diyos, tinatanggap niya yung salita ng Diyos, mabubuhay siya sa salita ng Diyos. Pero hindi lang mga bata ang nangangailangan. Kahit mga adult sa simbahan, unay kailangan pangalagaan. Marami tayong mga Katoliko na kailangan dapat pangalagaan sapagkat pag hindi naalagaan, nawawala. Kaya ang daming Katolikong nawawala. Sapagkat sa dami natin, kulang tayo sa pangangalaga, ang iba hindi na naaalagaan, nakukuha ng ibang sekta. Hindi na napapangalagaan. Akala natin, pag nagsisimba tayo rito, punong-puno lagi ang ating simbahan, nakakatuwa. Pero ilang porsyento iyon sa mga Katoliko natin? If we are 100,000 dito sa San Jose, pagpalagay 80,000 ang Katoliko, ang mass attendance natin pag-araw ng linggo, wala pang 10,000. Wala pang 10,000 kasama sa bukid. So nasaan yung iba? Hindi naaalagaan. Sapagkat unay, nung maliliit pa, hindi napakain ng mga salita ng ating Panginoon, kaya hindi ba palapit sa simbahan? Ikakasal, ang last communion, last confession ay grade 3. Ang daming hindi naaalagaan. Napakalaking challenge po ito. Hindi lamang kay Pedro, kundi sa atin na namumuno sa simbahan. Pero may isang bagay ditong very interesting. Una, sabi ni Pedro, "Yes, Lord, I love you." Second time, "Yes, Lord, I love you." The third time, bago siya sumagot, nasaktan muna siya. Nasaktan si Pedro. 3 beses ka na ba nung tatanungin? Bakit nasaktan si Pedro? Sapagkat naaalaala niya kung talaga bang pinatatawad na siya ng Panginoon, pagkatapos niyang i-deny ang Panginoon, ayon na rin sa wika ni Kristo na
bago tumilaok ang manok, you will deny me 3 times. Kaya masakit yun, di ba? Pag naalaala mong nasaktan mo ang taong ito, minsan hindi mo alam kung talagang pinatatawad ka na. Sa mga mag-asawa, ganyan din. Pag alam mo may kasalanan ka, sabi ng asawa mo, okay na. O, pinatatawad mo ba ako? Okay, pinatatawad kita. Pero deep in your heart, hindi ka talaga sure kung pinatatawad ka na nga. Not because you doubt the sincerity of your wife, of your husband, but because of your guilt. Yung iyong guilt. Kahit sabihin ng asawang pinatatawad ka na niya, alam mo, ang laki ng kasalanan mo, ang hirap sa sarili mo. Hindi dahil hindi ka pinatawad o pinatatawad ka na, ngunit dahil sa bigat ng nagawa mong kasalanan. Kaya nung marinig ni Pedro na tinatanong siya ng Panginoon, he was doubting kung siya ba ay talagang pinatawad na ng Panginoon sa 3 beses din niyang pag-deny sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ito, nasaktan si Pedro. But anyway, maganda rin po paminsan-minsan na magkaroon tayo ng failure sa buhay. Failure. Kasi tuwing pagbangon mo ay nagiging mas malakas. Naging mas malakas ka. For every fall, and then you rise, every time you rise, you become stronger. Dito po kay Pedro din po ang nangyari. Sa kabila ng kanyang kahinaan, natuto siya. At kahit siya ay mahina, pinili siya ng Diyos. At yung kahinaang kanyang naranasan, ginamit niya upang maging malakas. Maging malakas. Naging silbing inspirasyon. Kung noon ay itinakwil niya ang Panginoon ng 3 beses, ngayon naman bumabawi siya, 3 beses niyang pinoprofess ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi po hadlang ang kabiguan sa buhay para baguhin natin ang ating buhay. Nagkamali si Pedro, binigyan ng Diyos ng pagkakataon, just making sure kung mahal nga talaga ni Pedro. And then Peter said, "Yes, Lord, you know that I love you." Mga kapatid, inuulit ko po, sa atin pong simbahan ay napakalaking hamon ng paglilingkod. Maraming mga bata pa sa pananampalataya na dapat po nating pakainin ng mga salita ng ating Panginoon para sila'y mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At sa mga membro ng ating simbahan, napakaraming dapat i-reach out pa. Napakaraming pang dapat i-reach out. Kaya sabi ni Kristo, Pedro, pangalagaan mo ang aking mga tupa. At dun sa mga inaalagaan mo, huwag mo bastang pangalagaan, pakainin mo. Pakainin mo. Napakabigat na hamon, ngunit kung tayo ay maging matatag, katulad ni Pedro, kakayanin po natin ang pagtugon sa hamon ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin po natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya at ating itutugon sa bawat panalangin. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro,
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami sa pagpalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ay may alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ay may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lubikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong ikinalulugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ta sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kami aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya ay muling nabuhay, siya ay nagpakita sa mga lagad niyang mahal. Samantalang siya ay kanilang kapisan, siya ay umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay hindi na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na pabarito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo.
Gayunto naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay naman siyang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kawan, pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, alat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalbikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginaganap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito'y maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa amin ay kalooban mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.